Good morning mga friends, ladies and gentlemen. Ang pag-uusapan naman po natin ngayon ay tungkol sa contract of sale. Meron kasing nagtanong tungkol sa alagang aso na ibinenta sa isang kakilala. So, ang problema ngayon ay hindi pa rin binabayaran nung nakabili yung alagang aso at binabawi na lamang ito ng orihinal na may-ari. Ngayon, ang gustong mangyari ng nakabili ay ibalik yung bayad at bayaran yung kinain ng aso, yung mga vitamins, medical supplies, and yung mga ginastos nila habang nasa kanila yung aso. Ito ba ay tama? Ito kasi ang sinasabi ng ating batas. Kung babalikan natin ang New Civil Code of the Philippines, nasa loob po yan ng Article 1579. Nandun po nakapaloob na if the contract of sale was rescind for an animal, dapat ay ibalik ng buyer yung animal or yung hayop na nabili niya ng kung ano yung estado nito mula sa time na binili ito or i-deliver ito ng may-ari sa kanya. Ngayon, kung ang pag-uusapan naman ay yung bayad, marapat lamang na ibalik ng seller yung binayad ng buyer. So kung magkano yung binayad niya dyan, kung installment man ito or kung ito ay cash payment, dapat na ibalik ng seller yung bayad doon sa buyer. Ngayon, ang tanong, paano yung kinain nung alagang hayop? Let's say aso o pusa o kung ano man dyan, ito ba ay dapat bayaran ng seller sa buyer? Or ito ba ay forfeited na? Ang sinasabi po dyan sa ating civil code or sa ating batas ay nakadepende ito kung paano nangyari yung cancellation ng contract. Na-cancel ba yung contract or yung pagbebenta ng alagang hayop dahil ito ay merong tinatagong sakit? Kung ito ay merong tinatagong sakit at ikaw na buyer ay ipinagamot mo ito or bumili ka ng mga vitamins and whatsoever at hindi pa rin gumaling at ito ay ibinalik mo within 40 days, dapat ibalik ng seller yung perang ibinayad mo sa pagkakabili ng alagang hayop na yun, and at the same time kung ano yung ginastos mo sa maintenance ng gamot at yung pagpapakain sa hayop na yun ay dapat bayaran din ng seller. Pero kung ikaw na buyer ang may problema dahil ang usapan ninyo halimbawa ay installment, kaso hindi mo naman nabayaran yung ibang amount, nagbigay ka lang ng konting halaga, tapos lumipas na yung ilang buwan, hindi mo pa rin ako kompleto. So syempre, naghintay yung seller. Ngayon, para walang gulo, babawiin niya na lamang yung alagang hayop na ibinenta. So, ano yung mangyayari doon sa maintenance, sa pagpapakain at sa mga vitamins na binili niyo doon sa alagang hayop? Ganito yun. So, si seller, dapat niya talagang ibalik yung presyo or yung perang ibinayad ninyo kay installment man yan o hindi, kung partial payment man yan, kailangan niyang ibalik yun. Ngayon, yung usapan doon sa gastos sa pag-maintain ng aso, yung pagkain, yung vitamins, yung hospitalization, forfeited yun or hindi dapat bayaran ni seller doon sa buyer, kasi ang may kasalanan kung bakit na-rescind or na-cancel yung contract of sale ay yung si buyer mismo. Si buyer ay hindi nagbayad ng sakto or hindi niya tinupad yung usapan doon sa installment or yung actual na amount na napag-usapan. So ngayon, yung gastos sa pag-maintain ng pag-aalaga ng hayop ay magiging forfeited. Ang ibabalik na lamang ni seller ay yung amount lang or yung presyo ng ng pagbili or pagbenta ng hayop. Yan po ang sinasabi ng ating batas. So, wala po dapat na sabihin na okay, cancel yung contract, balik mo yung bayad ko at bayaran mo lahat ng ginastos ko doon sa alaga mo. Nakadepende po yan again sa kung ano yung nangyari doon sa usapan, kung sino yung may kasalanan kung bakit hindi natuloy yung bentahan. Nawa po ay may natutunan tayo sa araw na ito. Maraming salamat po.